Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito po mga ka-action, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Matapos nga ang sunod-sunod na pagdinig dito sa anchor ng SMNI na si Casillas at si Ka-Eric at saka si Lorin Badoy ho mga ka-action, no? At sunod-sunod po ito na nasilip ng Kongreso ang kanilang mga kasinungalingan. At ayon sa Kongreso, sa kanilang pandinig ay maliwanag pa sa sikat ng araw na sila ay lumabag sa batas ng kanilang franchise sa number 1422. At ang tatlong paglabag nila, may tinatawag na Section 4, naglabag ho sila. Section 10, lumabag din sila. Section 11, nilabag din nila. Ano-ano ba itong bawat section na to? Mamaya-maya lamang malalaman ho natin yan. Oo. Dahil ito po ay sa sunod-sunod nila na kapalpakan, sa sunod-sunod nila na pagsisisiwalat ng kasinungalingan, ito ang patutunguhan. Ang tuluyan silang pagbawi ng kanilang franchise. Pero titingnan ho natin, baka maawat pa ang Kongreso ha. Diba? Dahil sa tatlong pag-violate nila, sa Section 4, Section 10, and Section 11 ay pwede na po talagang i-revoke ang kanilang franchise. Pero titingnan pa rin natin kung anong maging hatol ng Congress. Bago ho tayo magtuloy-tuloy, panoorin na po natin ang nasabing video. Sinisilip na ngayon ng ilang mambabatas ang posibilidad na bawiin ang prangkisa ng kumpanyang nagpapatakbo sa SMNI. Nakitaan daw sila ng ilang paglabag na ang parusa automatic na revocation. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. May mga paglabag sa Republic Act 1422 o ang prangkisa ng Suara Sug Media Corporation na nasilip ang ilang mambabatas. Ang kumpanyang yan ang may hawak sa Sunshine Media Network International o SMNI. Revocation o pagbawi ng prangkisa ang parusa sa mga nakitang paglabag. Kaya ayon kay House Legislative Franchises Committee Vice Chairperson Johnny Pimentel, mukhang dito patungo ang kanilang committee report. Unang nilabag ay ang Section 4, nakasaad dito na hindi dapat hayaan ng franchise holder na magamit ang kanilang mga pasilidad sa pag-eere ng mga indecent language o pagkakalat ng deliberately false information o willful misrepresentation. Sa mga nakaraang pagdinig, naungkat nga ang komentaryo ng SMNI host na si Eric Celis tungkol sa umano'y 1.8 billion pesos na travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. Nakuha niya raw yan sa isang source sa Senado na ayaw niyang pangalanan. Dahilan kaya siya kinontempt kahapon. Pati kapwa niya SMNI host na si Lorin Badoy kinontempt din dahil naman sa pagsisinungaling tungkol sa advertisers ng SMNI. Ikalawang nasilip na paglabag ng Suara Sug Media Corporation ay ang nasa Section 10 o ang pagpapalit ng may-ari ng hindi ipinaalam sa Kongreso. Nakalagay po dito, failure to report to Congress such change of ownership shall render the franchise ipso facto revoked. Meaning automatic ho na i-revoke na yon. Hindi lang po nasilip ng Kongreso but this falls within sa violation na po nila. Isa pang nilabag umano ang Section 11 ng prangkisa na minamandato na dapat i-offer ng kumpanya ang at least 30% ng kanilang outstanding stock. Dito lang 2019 nang i-renew ang prangkisa ng nabanggit na korporasyon. At kung tutuusin, ang tatlong paglabag nila sa prangkisa ay sapat na para automatic na bawiin ang kanilang prangkisa. Pero hindi raw ito gagawin ng Kamara. Binibigyan na nga natin sila ng tsansa, no? Dito nakasaad dun sa prangkisa ipso facto revoke, but para to be fair, no, sa SMNI will go to the proper process. Kahapon inaprubahan na rin ng komite ang resolusyon na inuudyok ang National Telecommunications Commission o NTC na suspendihin ang operations ng SMNI.
Ipagpapatuloy naman ang pagdinig sa susunod na Lunes, December 11. Sinubukan naming kunin ang panig ng SMNI pero wala pa silang sagot. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin at napakinggan na po natin ang kanilang mga paglabag. Naglabag sila sa Section 4, Section 11, and Section 10. Di ba? Pasalamat kayo. Pinagbigyan pa kayo ng Congress. Kung wala, iyakan na kayo. Baka mamaya pati si Lolo nyo Digong iiyak na yan kasi wala siyang masiwalatan ng kanyang kahambugan. Oo. Alam nyo, sa totoo lang mga ka-action, ang nakikita ko dito sa mga angkor nito ng SMNI, itong paghahayag nila o pagre-repetition nila ng kanilang AI. Alam nyo, lagi kayong pulse. Alam nyo kung bakit? No? Kasi nagbe-base kayo sa information. Ang lahat ng inyo na i-repeat nyo sa at i-air nyo sa inyong programa is information lang na galing sa mga sources nyo. Hindi nga nyo sigurado kung yung source niyo o ang informant ninyo ay nagsasabi ng totoo. Hindi nyo ba naisip na baka ang informant nyo ay sisiraan lang kayo? Kasi madali lang po kayo mauto eh. O sa totoo lang, masakit man sabihin, mabilis ho kayo mauto. Kapag makareceive kayo ng information galing sa mga informant nyo, automatic i-repeat nyo agad at i-air nyo agad sa inyong programa. Hindi nyo man lang biniverify kung totoo ang nasabing informant nyo o totoo ang nasabing information na na-receive nyo. Diba? Kaya kayo napo-false. Kasi, ang kulang ho sa inyo, hindi kayo marunong mag-research kung ano ho talaga ang katotohanan. Diba? Nagbe-base lang kayo, perkit may na-receive lang kayo na information, malaking scoop na agad ito. O ayan, kalaunan, puro kayo tuloy pulse ang pinaggagawa nyo. Diba? Kaya pasalamat nga kayo. Hindi agad tinanggal yung yung franchise nyo. Hindi sana masabon-sabong kayo ni Lolo nyo Kibuloy dyan. Diba? Huwag naman ganon. Kung gusto nyo magsiwalat ng katotohanan, huwag agad basta-basta maniwala sa information lamang na binigay ng inyong mga informant. Kung may binigay man sila na informasyon sa inyo, dapat i-research nyo ho talaga kung ito po ba ay proven na ito ay totoo. Para nang sa ganon, hindi na ho kayo dyan mapatawag sa kamara, no? Baka magsawa sa inyo ang kamara, ang Congress sa inyo, baka bawiin na ho talaga dyan. Sila pa naman ang pwede magbawi ng franchise nyo. Oo. Pero para sa akin, dapat nga talaga tanggalan na ho kayo ng franchise eh. Kasi hindi po kayo marunong mag-research eh. Oh, every time na lang namin na maririnig yung pandinig niyan, kapag tinanong kayo kung nasaan ang galing ang mga informasyon nyo, sasabihin nyo galing sa inyong mga source. Hindi ba kayo marunong mag-research ng sarili nyong balita mismo? Yun lang ang mapayo ko sa inyo. Next time, sana mapanood po namin na hindi galing sa source. Mismo ninyo, biniverify na kayo mismo ang nag-research na ito ay totoo talaga. Ha? Yan ang payo ko sa inyong dalawa. Alright, yan lang ho mga ka-action, mga kakamping. No, again, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.